Nalilito ka rin ba sa paggamit ng maiksing nang at ng mahabang nang? Kung ganon, halina pag-usapan natin yan. Ang wastong paggamit ng nang at nang. Simulan natin sa paggamit ng nang na NG. Narito ang mga gabay kung paano natin ginagamit ang nang sa mga parirala o pangungusap. Una, sumasagot ito sa tanong na ano. Halimbawa, nagdala ng gitara si Mike. Ano ang dinala ni Mike? Nagdala ng gitara si Mike. Ang gitara ay pangalan o sa Ingles ay tinatawag nating noun. Pangalawa, sumasagot ito sa tanong na sino. Halimbawa, ang gitara ay hiniram ng anak ni Aling Tinay. Sino ang humiram ng gitara? Ang gitara ay hiniram ng anak ni Aling Tinay. Anak ni Aling Tinay ay pangalan o sa Ingles ay noun. Pangatlo, sumasagot ito sa tanong na kanino. Halimbawa, binilinan silang ingatan ito dahil gitara ito ng tatay ni Mike. Kaninong gitara ito? Binilinan silang ingatan ito dahil gitara ito ng tatay ni Mike. Ang tatay ni Mike ay pangalan o sa Ingles ay noun. Pang-apat, sumasagot din ito sa tanong na kailan. Halimbawa, linggo ng umaga sila inaasahang makauwi. Kailan sila inaasahang makauwi? Linggo ng umaga. Panlima, ginagamit din ito sa mga tindi ng kahulugan o sa Ingles ay superlative degree. Halimbawa, ubod ng sarap ang nilutong ulam ni nanay. Isa pang halimbawa, saksakan ng ganda ang anak ni Aling Mila. Ang wag na wag nating kalilimutan, madalas na gamitin ang nang na NG kapag ang sinusundan nitong salita ay noun o sa Tagalog ay pangalan. O, tingnan nyo sa halimbawang ito. Umulan ng malakas, maiksing nang. Umulan ng malakas, mahabang nang. Binaril ng nakatalikod, maiksing nang. Binaril ng nakatalikod, mahabang nang. Ang tanong, kailan natin ginagamit ang mahabang nang? Pag-usapan naman natin yan ngayon sa tamang paggamit ng nang na NANG. Una, ito ay panghalili o kasing kahulugan ng salitang para at upang. Halimbawa, pumunta siya sa tahimik na lugar nang mapahinga ang kanyang isip. Isa pang halimbawa, bumili siya ng pagkain nang may maipanlimos sa pulubi sa bangketa. Pangalawa, katumbas ito ng salitang noon o noong. Halimbawa, naiwan siya ng service dahil nakatulog siya nang dumaan ito sa bahay nila. Isa pang halimbawa, wala na ang eroplano nang muli siyang tumingala sa langit. Pangatlo, ginagamit ito upang sabihin kung paano nangyari ang kilos. Halimbawa, tumakbo siya ng mabilis dahil late na siya sa klase. Paano siya tumakbo? Tumakbo siya ng mabilis. Isa pang halimbawa, binaril si Rizal ng nakatalikod. Paano siya binaril? Binaril ng nakatalikod. Pang-apat, ginagamit ito bilang pang-angkop ng inuulit na salita. Halimbawa, tawa ng tawa ang mga kaibigan niya dahil wala naman pala silang klase. Isa pang halimbawa, napagalitan siya dahil sigaw ng sigaw sa klase. At panlima, ginagamit bilang katumbas ng pinagsamang na at nang, at na at ang. Halimbawa, wala nang pera. Wala na plus na pera. Wala nang pera. Isa pang halimbawa, pinauwi siya ng nurse dahil sobra ng sakit ng kanyang ulo. Isa pang halimbawa, sobra ng sama ng loob niya kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda. Ngayon ay balikan natin ang dalawang parirala na ipinakita ko sa inyo kanina.
Pareho lamang ito pero magkaiba ang gamit ng nang, isang maiksi at isang mahaba. Ano nga ba ang tama sa dalawang ito? Kung gagawin natin itong visual na representasyon, ganito ang mangyayari. Kapag sinabi nating umulan ng malakas na NANG, ibig sabihin malakas ang ulan o parang bumabagyo. Kapag sinabi naman nating umulan ng malakas na NG, ganito ang mangyayari. Ang manggagaling sa mga ulap ay mga salitang malakas, 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 malakas. Iyan yung papatak na galing sa ulap. Binaril ng nakatalikod si Rizal, maiksing nang. Ang ibig sabihin nito, si Rizal ay binaril ng taong nakatalikod. Binaril ng nakatalikod si Rizal, ang ibig sabihin nito, Rizal was shot from behind. Nakita nyo na ang pagkakaiba ng nang at nang? Ganito kahalaga kaya kailangan nating matutuhan ang tamang paggamit ng nang na maiksi at nang na mahaba. Sige nga, subukan natin ang natutuhan mo sa mga araling ito. Kumuha ka ng kapirasong papel at isulat mo ang tamang sagot. Mamaya, tingnan natin kung tama ang iyong mga isinulat. Napagod ang lahat dahil sa klase nila sa PE. Gusto nang magpahinga ni Juan kaya nauna siyang umuwi. Nasa kalsada siya nang biglang umulan ng malakas. Basang-basa siya dahil wala siyang dalang payong. Nakapamaywang na naghihintay sa kanya ang kanyang nanay nang makauwi siya. Pinagdadala pala siya ng payong pero iniwan niya. Anito'y tawag ng tawag ang kanyang tatay pero hindi raw siya sumasagot. Pinagbihis siya ng kanyang ate at pinakuha ng pinggan dahil nakahanda na ang merienda. Ihip ng ihip sa pagkain ng buong pamilya dahil kaluluto lang nang ihain ng nanay ang kanilang merienda. Narito ang mga tamang sagot. Napagod ang lahat dahil sa klase nila sa PE. Gusto nang magpahinga ni Juan kaya nauna siyang umuwi. Nasa kalsada siya nang biglang umulan ng malakas. Basang-basa siya dahil wala siyang dalang payong. Nakapamaywang na naghihintay sa kanya ang kanyang nanay nang makauwi siya. Pinagdadala pala siya ng payong pero iniwan niya. Anito'y tawag ng tawag ang kanyang tatay pero hindi raw siya sumasagot. Pinagbihis siya ng kanyang ate at pinakuha ng pinggan dahil nakahanda na ang merienda. Ihip ng ihip sa pagkain ng buong pamilya dahil kaluluto lang nang ihain ng nanay ang kanilang merienda. Sige nga, comment mo nga sa ibaba kung ilan ang nakuha mong score. Yun lang. Sana'y may natutuhan ka sa tamang paggamit ng nang at nang. Maraming salamat sa pakikinig.